Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Tuwirang sinasambit sa bawat isa, ang pag-ibig ng Ama ay walang maliw sa tuwina. Kaya't kung ito'y madarama at tuwirang kakamtin ng bawat isa, ang lahat niya ay magiging marapat sa pananaw ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan niyo po, ang mga alagad na tinipo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang gawain na di man magkaano-ano at di man magkakalapit na lugar sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Doon sila nagmula, subalit napakabuti ng Panginoon. Pinagtiyap-tiyap niya, pinag-isa niya sa isang kanyang gawain at pagnanasa. Yaon po ay ang kanyang kabanalan. At nawa nga ang bawat isa ay lalo pang magsitapang sa pakikibaka, magsilago ang pananampalataya, ang pangunawa ay maging malawak, magsilalim ang pananalig, at patuloy na umasa sa Ama. Na kung minsan po ang mga pinagdaraanan ng bawat isa ay siyang nagiging pagtitibay, siyang nagiging dahilan o kaparaanan para lalong makalaban sa buhay. At napakabuti po ng Panginoon. Wala ka ngang isang dapat isipin, kundi kung walang Diyos, wala ka dito sa lupa. Napakabuti po ng Panginoon, napakaiwaga niya. Paano mo ba siyang nadarama? Paano mo siyang makikilala kung hindi mo siya hahanapin, kung hindi mo siya pagmimitiing maramdaman sa iyong buhay? Kaya maligayang bati, mahal na kapatid. Totoo po yung sinabi niya. Tingnan niyo po, mayroon bang tumatanda sa mga alagad? Lalong nagluluwat, lalong bumabata, walang tumatanda. Totoo po yan. Tingnan niyo po yung mga larawan nila sa una. Nakakasukante. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alam niyo po, kayong may mga karamdaman, dapat kayong magsaya. Hindi yung karamdaman, pag dinibdib mo yan, madali kang mamamatay. Hindi po totoo. Kung minsan ang nakapagpapagupo sa karamdaman ng tao, hindi yung kanyang sakit, yung lungkot, yung pag-iisip, yung takot, pag-aalala, yung kawalan ng pag-asa, kaya hindi makakain, kaya hindi makatulog, laging galit, laging wag makanti, sasabihin, mga eka, yung bang ganun, para bang siya lang ang may nahihirapang nakalooban. Para bagang siya lang ang nagdadala ng kanyang karamdaman. Samantalang kung may asawa siya, higit na nahihirapan yung asawa niya kapag nakikitang ganun ang kalagayan niya. Kung may anak siya na nagmamahal sa kanya, lalong nahihirapan. Kaya yung anak niyang hindi siya kayang tingnan o dili kaya ay hindi siya kayang tanggapin na ganun, kung minsan naglilibang, naghahanap ng kaaliwan na naging daan ng pagre-rebelde na hindi nakakayanan. Ganun po. Kaya mapalad yung may matibay ang loob, yung matatag ang dibdib, yung minulat ng magulang sa tapang. Alam niyo po, kaya palang Ama, minumulat niya ang kanyang mga anak sa tapang. Ayaw niyang lampa. Ayaw pala ng Ama na lampa ang kanyang mga anak. Gusto pala niya matapang sa pakikibaka sa hamon sa buhay. Kaya po pala, kung minsan pinapalo ka, para maging matapang ka, hindi para ikay masaktan. Kung minsan pinababayaan ka niyang madapa, para tumindig ka sa sarili mong paa. Ganun po pala ang Ama. At yan din ang ginagawa ng mga magulang na tuwirang nagmamahal sa kanilang mga anak. Kaalinsabay ng pagmamahal, ng pagsuporta, subalit kaakibat noon ay pangaral
at galit na kung minsan kung kinakailangan na pagalitan. Hindi po pwede yung laging nakatawa ka lang o kaya ay laging sinusunod mo lang. Kailangan po pala kung minsan ay dalain mo yung anak mo, aralan mo siya, subalit hindi yaong pagtatampuhan mo siya, tatalikuran mo siya, itatakwil mo siya, kundi kasabay ng galit mo para lang sa pagtutuwid na maging matibay siya at makasunod sa iyo, nandoon ang tapat at wagas mong pagmamahal. Ganyan po ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung masusumpungan lamang siya ng tao at madarama na siya'y buhay, hindi po gagawa ng lihis sa kanyang kalooban. Hindi gagawa ng ganang kanyang kagustuhan lamang. Hindi gagawa ng kanyang pagmamalabis o lalong hindi niya gagawing siya'y kalimutan. Mga minamahal, ang tunay na pundasyon ng Ama ay ang pagtitibay, hindi ang karupukan. Ang tunay niyang paghahandog ay katapatan, hindi ang pagkatalusira at pag-aalinlangan. Ang tunay niyang pagmamahal ay tunay na makatotohanan, malinis at walang kapantay. Kaya nga, kung ito lamang ang magiging manang matatanggap at kakamti ng bawat kanyang anak, walang taong sa kanya ay malinis siya sa katotohanan. At yan po ang pawang katotohanan. Kapag naglingkod ka ng ganang iyong kalooban lamang, mahihirapan ka. Kapag naglingkod ka ng ganang kanyang kagustuhan at tumalima ka sa kanyang kalooban, magaan mong tinatawid ang bawat araw. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya po, pinatotohanan ng Ama ang kanyang salita ay walang pagkabula sa mga anak niyang pinahayagan sa lupa. Kaya wala pong pagkabula ang salita na kapag gumawa ka ng mabuti, hindi mo man ipangalandakan at di mo man ihayag, ang Ama na nakakakita ng mabuti mong ginagawa, siya ang nag-uulat sa iyong kapwa, siya ang nagtatakda para mabatid sa balat ng lupa. At siyang nagpapatuto na siya ang nagsalita. Katulad po ng Biblia na binabasa. Ang kasaysayan sa banal na aklat na ito ay hinahango lamang ng taong bumabasa ng mga sinidla ng karampot na katalinuhan, ng karampot na kakayahan upang maisiwalat ang mga salitang banal. Upang sa gayon ay patutuhanan ng Ama na ang kanyang salita ay salita, at ang kanyang salita ay buhay, at ang buhay niyang salita ay may kalakip na gawa. Maliwanag niyang pinatotohanan sa mga ginamit niya noong una pang panahon. 1,000 taon na ang lumipas. Ngayon, anong panahon na ngayon? Ilang 1,000 taon na ngayon? Pag-aralan po ninyo sa makatwid, sa 12 taon, maraming naganap. Maraming nagaganap sa maglalabing 2. Ano pa kaya ang sa 2,000 taon at 13 taon na karagdagan? 2,013 taon. Tama po ba? Kaya nga, ikaw, na anak niya dito sa lupa, ano man ang iyong ginawa, tunay na hindi malilihim sa Kanya. Tunay na walang malilihim sa Kanya. Kaya, ilihim mo man iyon, kung lalantad niya, walang makapipigil. Kung ayaw mo man, pag ginusto niya, walang makatututol. Yan ang pawang katotohanan. Kaya manapa, ihasa mo sa Kanya, manalig ka sa Kanya, pagtiwala mo sa Kanya, bayaan mo siya ang manguna. Inyong pakinggan ang mula kay Isaias.
Nahawi na ang dilim sa bayang malaunang nagmimithati sa mga nakaraang araw. Inilagay niya sa kahihiyan ng lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito, mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan. Ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanawang isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang mga panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay nasusunugin, sapagkat ipapanganak ang isang sanggol na lalaki at siyang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakalob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang si Yahweh. Wala pa ang panahon ng Jesus at hindi pa itinatalaga na magbuntis ang isang babae sa panahon ng nangusap itong si Isaias. Subalit nang dahil patutoong espiritu ng amang nangusap at nagtala sa kanyang diwa at niluwal ng kanyang bibig, di nagkabula, dumatalang takda, dumating ang maghahari sa sansinukob. Kaya nga, naganap na kung papaano ang magbubuntis ang isang babae. Naganap sa tuwirang kaganapan na pinagdalang tao, ang Jesus na nabuhay. Kaya humango tayo kay Lucas. Nang ika-6 na buwan na ang pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binatihin niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel,
Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Aliwanag ang katotohanan. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kung ikaw na anak ng Ama ay tuwirang nakakakilala na sa Kanya, wala kang panghahawakan kundi ang Kanyang salita, na wala siyang hindi mapangyayari sa abot ng iyong makakaya, sa abot ng iyong pangunawa. Kung hindi mo ganang magawa na sa Kanya'y magtiwala, humingi ka ng katalinuhan at kapangyarihan sa Kanya upang ganang iyong mawawaan kung ano ang nasa ng Ama sa iyong buhay. Tulad nitong si Maria, na hindi niya mawawaan kung paano mangyayari na siya magbubuntis at manganganak ng isang lalaki. Samantalang sa kanyang katanungan ay wala pang nakasiping ni isa man. At wala pang sumiping bilang pagpapatotoong siya'y magbubuntis. Subalit, sa pagsasalita ng isang anghel, tinanggap niya at tuwirang inunawa. Hindi nag-alinlangan, sa kanya'y naganap ang tinura ng di niya nakikita. Na nag-atas lamang sa isang anghel Gabriel upang magpatotoo nang nagsugo ay buhay at ang sinuguang tao sa lupa ay buhay niyang binuhay para sidlan ng kanyang katalinuhan at kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu na matanggap niyang siya'y magbubuntis bilang isang babae. Mga mahal, kung minsan hindi maabot ng taong nagaganap sa kanyang buhay, kung hindi siya magninilay at dudulog sa Ama, sadyang hindi niya maaabot. Magugulumihanan, manghihina ang loob, mawawala ng pag-asa, at maaring siyang maging daan ng kanyang panlulumo. Maging daan ng kanyang higit pang kalumbayan, sapagkat sa walang kapag-apag-asa niyang buhay. Subalit kung lahat lang ng tao ay nakasalig sa salita ng Ama at tuwirang nagtitiwala, tulad ng isang baog na itong Elizabeth, na kung kailan tumanda ay nagkaroon ng anak, tulad ni Juan. Gayon din naman si Sarah. Dito nasusukat kung papaano kumilos ang Ama sa ibabaw ng lupa. Dito napapatotohanan ng Ama kung sino ang kanyang mga anak na nagtitiwalang ganap. Ang mga taong isang tunay na halimbawa na sa pagtitiwala ay naganap ang kanyang salita. Mga mahal, nais niyo bang maganap sa buhay niyo ang kahiwagaan at kadakilaan ng Ama? Tulad ng mga taong ginamit niya. Si Sarah, baog matanda na, nagkaanak pa, Isaac ang pangalan niya. Si Elizabeth, matanda't baog na, nagkaanak pa, si Juan ang pangalan niya. Si Maria, na walang gumagalaw pa, paglilim lamang at paglukob ng Espiritu Santo'y nagkaanak sa sinapupunan niya. Ano ngayon ang hindi kaya ng Ama? Kung tuwirang kikilala ka nga sa Kanya. Ano ngayon ang maaabot mo tao kung ganang pagkataong isipan ka? Kaya't may ibinigay ang Ama para magpaabot sa iyo, para magpaunawa sa iyo, para magpadama sa iyo, para magpakilala sa iyo sa hindi kayang unawain mo, sa hindi kayang mapaliwanag ng isip mo, sa hindi kayang madama ng puso mo. Walang dilit iba, Espiritu Santo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko.
Katulad sa kaganapang ito, kung ganang taong mag-uulat sa inyo, walang mailalahad na pawang ganitong maririnig nyo. Kung ganang pagkataong kasarilinang kaisipan at katalinuhan, walang madarama kayo ni isa man sa sinuran ko. Mga tinurang kong pawang katotohanan kung susuriin ang bawat isa, tuwirang walang hindi, totoo at tapat sa winika ko. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, sino nga ang nagpapabukang liwayway para sumikat ang araw? Sino nga ang nagpapawi ng liwanag para magkaroon ng dilim? Sino nga ang maghahawi ng dilim para sumikat ang liwanag? Sino nga tao ang nagsilid sa tinapupunan ng ina mo para ikay maging anak niya? Sino nga tao ang nag-ugnay sa iyo para masabing ikay tao na anak ng Ama? Walang dili ba ang Ama ng sanlibutan sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, kung ang salita ng Ama ang maghahari sa iyong diwa at pananatilihin mo sa iyong kalooban na siya'y walang hindi magagawa sa ibabaw ng lupa, ang mahirap sa iyo, paniniwalaan mong nang dahil sa Diyos mo, naganap na tuwirang kamtin mo, sapagkat ang naganap ay di ganang sa iyo nagmula, kundi sa kanyang kahiwagaan sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, iba ang pagbalong ng tubig sa dagat kaysa pagbalong sa ilog na turingan. Iba rin ang pagbalong sa ilog na turingan sa isang sapa lamang. Ngayon, kung ang kakayahan mo na masidlan ka ng tubig ay hambing lamang sa sapa, subalit ang gusto mo'y maging ilog ka na, mahirap mong magawa at hindi mo ito makakamtan. At kung ikaw lamang ay isang ilog at gusto mo'y maging katulad mo'y dagat, mahirap na itong maganap sa iyo sapagkat hindi ito mangyayari bilang pagkatao. Subalit kung ang inaasam mo at ninasasa mo ay ang matularan mo ang katapatan ng Kristo, ipagkakaloob sa iyo. O tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Yan ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Ang may pandama ay nakadama. Ang buhay ang pananampalataya, sinidlan na ng Ama ng pag-asa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Dahil may Diyos, sa tuwina'y manalig ka. Dahil sa Diyos, manalig, umasa ka. Dahil mahal ka niya, ligaya ng puso mo, maibibigay niya bilang mahal kanya. Kaya't halina, taong may Ama na handang kumalinga, sa Kanya'y umasa, gagawin niya ang marapat sa tuwina upang mapakilala niya, Diyos ng hiwaga
siya. Kaya halina, halina kayo, mga minamahal, tiwala'y gawin nyo, samang bumuhay sa inyong katauhan upang mapatotohanan siya'y buhay na buhay at kailanmay hindi mamamatay. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, sulong po, pag-aralan ninyo. Ang taong hindi makaunawa sa sinasabi ng kanyang kapwa, nagngingit-ngit, nagpupuyos, lumalaban kanyang diwa. Tama po ba? Subalit ang taong nakakaunawa sa sinasambit ng kanyang kapwa, tahimik siyang nakikinig, ninanamnam ng kanyang diwa. Kaya nga, yan ang maliwanag na patotoo. Ang taong mulat sa katotohanan at ang Espiritu Santo'y nag-aari sa katauhan, namnam na namnam niya mga banal na aral. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Kristo? Sapagkat buhay ang Ama at ang Kristo, buhay ang Espiritu Santo. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, ang pasyente dito, yung mga hindi gumugusto sa banal na salita, inip na. Gusto'y magsiuwi na, lalo na yung mga nagsusugal. Naku, kayong oras ko. Yung classmate ko nahanap na ako. Pagkatapos idadahilan, kaya hindi nakakaparito, walang oras, walang pamasahe. Sa sugal may pera. Buhay bang Ama? Mga mahal, alam niyo po, ang gawain ito, magalit man po kayo sa katotohanan okay lang, sabi ni taga Pulilan, yung Mongoloid. Okay lang. Okay lang. Alam niyo po, kung kilala niyo ang Diyos at nadarama niyo ang Diyos, hindi kayo nagagalit sa totoo. Pag galit ka sa totoo, demonyo na sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Bakit ba? Bakit nga ba nagpupuyos ang damdamin mo? Bakit ba inip na inip ka? Bakit ba nagmamadali ka? Bakit parang napapasok ka? Sino nasa iyo? Hindi ganyan ang damdamin ng Ama. Hindi ganyan ang damdamin ng Kristo. Ang damdamin ng nasa sa iyo ay hindi mo nababatid kung sino. Sasabihin mo mabait ka, pero hindi pala. Sino ba ang nasa iyo sa oras na ito? Tingnan mo nga sarili mo. Di mo makita. Pag nagsalamin ka, makikita mo. Pag alis mo sa salamin, hindi mo na makita sarili mo. Hindi mo ito makikita. Suriin mo ang puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Bang minamahal, katotohanan. Kaya nga hindi makabata ang mga tao sa kabanalan sapagkat akala nila'y mahirap sumunod sa Ama. Napakahirap kang sumunod sa pagpapakabuti, maraming hinihingi ang Diyos. Kung ayaw mo ang gusto ng Diyos mo, huwag mo ring isipin. Huwag niyo siyang pilitin kung ayaw niya. Huwag niyo siyang pilitin kung ayaw niya. Wala siyang kakamtan. Ang taong aburido sa kanyang buhay, hindi mararamdaman ang kagalakan. Ang taong nagngingit-ngit ang isipan, hindi masisiyahan kailanman. Pakatan
tandaan po ninyo yan. At ang taong patapon na ang buhay, na walang pagpapahalaga sa kanyang buhay, hindi kakamtan ang tunay na pagmamahal. Ang taong nakakadama ng pagmamahal, nagpapahalaga kanino man. Buhay ba ang Ama? Kaya saan ka man magtungo, hindi ka gagaling kung nagpupuyos ang damdamin mo't nagngingit-ngit ang isipan, sapagkat ang tunay na kagalingan, ang malinis na kaisipan at damdamin mong kalooban, taglay ay pagmamahal. Pawang katotohanan ang sakit tinuturan, kaya sa dakong ito, walang pinipilit ni isa man. Hindi namimilit kahit kanino. Ang dumatal ay oo, pumarito ka kung gusto mo. Kung ayaw mo'y lumuwal ka, lumabas ka sa dakong ito. Sapagkat ang tagpapakabanal ay hindi pwersahan at hindi mo mapipilit ang taong aayaw sa kabanalan. Subalit kapag ang tao ay may takot at kilala ang Amang bumuhay sa kanya, di mo man hanapin, di mo man tawagin, kusang sa'yo'y lalapit din. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya ang dakong ito, ang gawain ito, kayo'y paglilingkuran ng matapat. Kayo'y paglilingkuran ng katotohanan. Kayo'y aalayan ng pagmamahal. Ipadadama ang inyong kahalagahan, ang inyong kabuluhan bilang katauhan. Subalit kailanman di kayo uutuin at lalansiin. Lalo't hindi kayo pakikiusapan, sapagkat kung pakiusap lamang kaya ka pumaritot nanahan, wala ka pa rin mararamdaman, wala kang kakamtan, at di ka magbabagong buhay. Kaya't ang pakikipag-isa sa Ama ay pagsuko ng sarili. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, kung kilala mo ang tinatawagan mong Panginoon, ikaw mismo maglilimis sa tinuturan. Kung nararamdaman mo ang Diyos mong tinatawagan, ikaw mismo tatanggap sa aral. Kung nakakadama kang Diyos mo'y buhay, mamahalin mo kanyang salitang banal. At yan ang pawang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan. Ang tao may karamdaman, hindi dapat magmataas. Ang taong may kailangan, hindi dapat magmagaling. Ang taong may kailangan at may karamdaman sa Ama magpakumbaba at sa Ama ay sumuko, upang ang Ama mong sa iyo'y may karapatan na bumuhay, magpagalak, umaliw at magbigay ng lahat ng tama't tumpak sa iyong buhay. Siyang mahabag at maawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At ang taong mulat sa katotohanan, mabagsik man ang pagtuturan, subalit salita'y ninanamnam, tumatagos sa kalamnan. Kaya't di niya nararamdaman ang bagsik ng pagbibitaw, kundi ang kahalagahan ng kanyang buhay kung paano siya minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, sapagkat hindi nakukuha sa banayad na pananalita ang taong tulog ang diwa. Hindi magigising ang mahimbing sa pagtulog sa pabulong na pangungusap. Tao, magnilay kayo. Hindi naman kayo lasing para kayo ay piliting gumising. Lalong hindi naman kayo patay para wala kayong madama sa aking tinuturan. Kung ganang katauhan ang nangungusap sa harapan, saan niya huhugutin ang salitang inyong pinakinggan? Mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Wala namang kayong kabayaran na inalay ni singkuman. Kaya't huwag niyong sabihin, uutuin kayo ng katauhan. Kaya't kung di lamang sa aking kaloob at atas sa kanyang katawan, walang sa inyo'y maglilingkod. Ganito ang tinuturan. Nekkarameneyahanam, 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 sapagkat kung dadamhin lamang ninyo ang tunay na salita ko,
titi mo sa diwa nyo, maaantig ang puso nyo. Yan ang kahalagahan nyo tao. Sa salita'y mabuhay kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, na hindi nyo ito maririnig, tao sa kapwa nyo. Maliban may gamitin din, tulad ng nakatindig sa harapan ninyo. Subalit, sa oras na ito, walang ginamit at ginagamit, maliban siyang sa inyo'y humarap sa tao, ang tawag para sa inyo. O dakilang ama ko, tunay ang tinuran mo, mulat ang mata ng tao, subalit bingi, bulag para sa iyo, sa hindi nila pangunawa, sa katagang totoo, patawarin mo sila ama ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't ang nasisiyahan sa binibigkas mo, na minumulat mo't hinahayag sa mundong ito, nasisiyahan na totoo, pagkat kinilalat na dama ka bilang ama nila. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan paman, o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw, kayo'y maghari, ay ang ama ng inyong buhay. Pagharian kayong ganap, mangibabaw siya sa lahat, upang matanto nyo kanyang nasa, madaman yung pagmamahal niya. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, hanapin mo kalooban, linisin ang kaisipan, upang damdamin ay numukal, tuwirang pagmamahal, kagalakang walang humpay, anuman ang sa iyo'y karamdaman, huwag mahirapan kailanman, napakaisipin at gawing magpakamatay, pagkat ang Ama ang bumubuhay, ginagawa niya ang lahat kanino man, kung pakikinggan kanyang aral, magliliwanag ang kaisipan. O tao, magnilay kayo, magbulay na tuwiran, walang dapat na pakinggan, kundi pawang kabutihan, upang ang magharing tuwiran, liwanag ng inyong kaisipan, mapaparam ang anuman na sakit ng kalooban. Totoo po ba yan? Para maging masaya, alisin ang galit sa puso, alisin ang lahat ng masamang isip, at matutong makinig sa Diyos Amang mahal. Buhay po ba ang Diyos? Tatandaan po ninyo, kaya may gawaing ganito sa pag-ibig ng Ama. At kaya naman may sumusunod at tumatalima sa kagustuhan niya dahil nadama ang pag-ibig niya. Sapagkat kung hindi nadarama sa mga pinagdaraanan, susuko na. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Oh, gusto mo nang umuwi? Aba. Alam mo,
mawala yung nararamdaman mo, huwag mo tinatanggap yung pumapasok na hindi tama sa isip mo. Ang tanggapin mo, buhay ang Kristo mo. Buhay ba ang Ama? Kahit ano ang pagmimithing gumaling ka ng mga kaanak mo't nagmamahal sa'yo, kung ikaw na gustong gumaling nila ay ayaw mo, sayang ang ibibigay sa'yo. Buhay ba ang Ama? Tama ba? Kaya ang pangunahing dapat maging matapang na lumaban, yung may sakit, hindi yung kaanak. Kung wala ka pang isip at bata ka pa, matutubos ka ng ina mo sa pananalig pananampalataya nilang mag-asawa. Subalit kung ikaw ay may isip na, dapat magising ka sa katotohanan na ikaw ay dapat manampalataya ng tapat at ganap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dapat maging buhay ang Diyos sa isip mo, sa puso mo. Kung uuwi ka at nagagalit ka, pagdating mo magwawala ka. Gusto mo yon? Ayaw mo? Makinig ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yan ang gawin mo, tumawa ka. Pag nagalit ka, talo ka. Kaya ang mga tao dito, habang nagagalit, sumasaya ako. Ringganding, ringgading-ding, sabi mo. Buhay pa ba ang Diyos? Kasarap yatang sumayaw. Kahit di ka marunong, Alam niyo po, kaya kang paikutin ng Diyos mo. Kaya kahit matigas ang iyong katawan, tuod, mapapalabot niya. Buhay po ba ang Diyos? Aba, kaya kung yung puso mo'y bato, bakal sa tigas, kaya niyang palambutin yan. Sabi nga po, ang bakang pagkatanda-tandat kay tigas-tigas, pag dinarang mo sa apoy at tinubigan, lalambot din. Kaya kung ang apoy ng pag-ibig ng Ama ang maghahari sa inyo at ang kalinisan ng Espiritu niya ang tatanggapin nyo, lahat ng matigas sa inyo ay pala lambutin niya. Buhay po ba ang Diyos? Ang matigas na bumabara sa mata mo, maaring palambutin, madurog at mawala at magliwanag ang mata mo. Ang matigas na bukol mo'y maaring palambutin niya at maghilom at mawalang totoo. Ang matigas na puso mo'y maaring palambutin at ito'y maghilom at maging galit ay wala na. Ang maghari pag-ibig na. Di ba? Tatakutin mo ako, sinong tinakot mo? De uwi! Buhay pa ba ang Diyos? Buhay pa ba ang Diyos? Nako, walang makakatakot dito. Sulong, umuwi ka kung gusto mo. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya lang pag tumawa ko, tingnan mo, kaganda mo pala. Kanina, sabi mo, may sungay ka kanina. Akala mo naman ay gusto na kitang punggusin. Balik. Sasabihin ko sa'yo, balik. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung tatanggapin mo siya, lalambot ang iyong matitigas. At patitigasin naman niya ang sayo'y malalambot. Ano yung matigas na dapat lumambot? Ano ang malambot na dapat tumigas? Ang bisig mo. Buhay po ba ang Diyos? Ang mga kasukasuan mo para tumibay at maging matapang kang labanan mo ang buhay. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, nako, kung walang patatapangin ng Ama, isa ka pa dyan. Gusto mo nang umuwi? Kung gusto mo, yahatid pa kita sa daan. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, pakatandaan po ninyo, bakit kayo aamuin? Bakit kayo uutuin? Kayo na nga binibigyan ng kasiyahan para magliwanag ang isip nyo at mawala ang dilim sa inyo. Uutuin pa kayo? Baka kapal naman.
di na kayo nahiya sa ama ninyo. Kung kilala niyo siya, makikinig ka. Kung tinatanggap mo siya, sasaya ka! Buhay ba ang Diyos? Pawang katotohanan ang tinuturan ko. Kaya, mabuti kung artistahin si Apo Kunching at binabayaran niyo sa drama niya. Hindi naman. Bakit ka uutuin? Kung ayaw mo'y huwag. Kung gusto mo'y manahan ka. Tama ba ga? Kaya naman sa bawat araw sa dakong ito, hindi man kayo anyayahan at hindi man kayo utuin, ang nagpapahatid ay hindi sisiruhin ang dakong ito, pakatandaan nyo. Buhay bang Ama? Kahit sino pang manira, kahit sino pang magwasak, kung ang bumuo ang magtitibay at magpapatibay, masisira ang tao sa lupa. Buhay bang Ama? Mga mahal, pakatandaan ninyo yan. Yan ang lagi niyong tatandaan. Ang gawain ito'y hindi taong nagbalangkas, hindi taong nagbuo, hindi taong nagbakod, hindi taong naghahayag ng mabuting balita. Tao lamang ang mga pinagagamit sa inyo para mabuo ang salita, para magawa ang gawa, para ihayag ang katotohanan. Subalit, kung gagawin mo pang isang matapang ka, na minamahal ka, ayaw mong mahalin ka, matapang ka pa, sulong kung saan mo gusto, humayo ka. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko. Kung di ka naman marunong magmahal, kahit saan ka magtungo, di ka makakadama ng pagmamahal. Kung di ka marunong umunawa, kahit saan ka magtungo, di ka makakaunawa. Kung hindi ka marunong tumanggap, kahit sinong pakitamahan mo, pakitamahan, sabi ng bulol, pakisamahan mo, walang makakaunawa sa'yo. Tandaan mo tao, lisanin ang isipan mo. Maghari sa'yo, Espiritu Santo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Yan, palakpak, palakpak, para sumaya ka. Oh, kumain ka ng candy na lumamig-lamig ka. Oh. Oh, candy, candy. Oh. Hinanukay nang. Tabalo, luklok ka candy, luklok. Yan, sige, luklok. Na-infeksyon niya sa loob. Maalaala mo kaya? Ganda ng ngiti mong yan, ang iyong ginawa kanina habang ako'y nangungusap, tinalikdan mo ako. Subalit, nang dahil sa pag-ibig ko, na nais kong mapadama sa'yo, aliw ng puso mo'y nais kong maramdaman mo nang makilala ko. Yan ang pawang totoo, alisin ang bugnot mo, damdamin mo'y labanan mo, nang lumisan kalaban ko. Yan ang pawang totoo, mga minamahal ko. Walang diliti pa, kundi ang paghahari ng Ama sa inyo. Marapat na makamta nyo, nang mapaligaya kayo. Wala naman kayo sa mga panuuring pangtao, kundi ang layon ko sa inyo,
ganap matutunan nyo ang handog kong totoo bilang espiritu sa buhay nyo. Kaya't kung makakadama kayo, magagawang makilala nyo ang amang bumuhay sa inyo sa sinapupunan ng ina nyo. O tao na minamahal ko, magnilay, magbulay kayo. Walang baling tumakas ka kung may parurunan ka, mabuting hantungan mo. Subalit kung tatakasan mo ang buhay na masalimuot sa'yo, lalong masalimuot tutunguhan mo. Paano liligaya ka, tao? Kaya kung nagugulmihanan kayo, ang kapayapaan hanapin nyo. Walang makakamtan at di makakamtan sa mga bagay ito, kundi sa aking espiritu, handog ko sa inyo. Magnilay, magbulat kayo. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Masarap ba yung kente? Malamig sa lalamunan. Naunawaan mo na ngayon. Salamat. Kanina hindi galit na galit ka sa salita, Pasalamat ka, biglang pinihit ang isip mo. Kung hindi, tuloy-tuloy na yon. Atay, sa tricycle, sabi mo, maskop ko salo, maskop ko salo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, napakadakila niya. Alam niyo po ba, wala naman talagang nagbibigay sigla, nagbibigay liwanag, pangunawa, galak, kundi ang Diyos ng katotohanan, Espiritu Banal. Sila nga po kanina pa dyan Siya. Tapos ikaw, nahuli ka. Sabihin mo, uwi na ako. Kaya, gusto mo nang umuwi ngayon Sana ka muli ngayon Yatagda ka nakakit ang tricycle mo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama, Napakadakila. Kaya po, kung kayo ay nasa Panginoon at hindi ang galit ng kapwa nyo ang iintindihin nyo, kung hindi ang iintindihin ninyo kung paano nyo maipapadama ang pagmamahal, hindi po ba mapapatotohanang kayo ay nasa liwanag? Kayo ay nasa banal na espiritu? Kaya lamang po yung iba, kunwari, hindi ko nagagalit yung mga sinasabi naman, puro patama sa kapwa niya at hindi lang may lantad, mayroon pa rin dito kahit sinasabing wala na Ay, dinadaya mo ang Diyos pagka ganyan. Hindi mo madadaya. Buhay po ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Magpakatotoo. Tao. Totoo po yan. O sige nga, pag sinasabi mo, hindi ako galit. Sabi mo, hindi ako galit. Dula sa pananalita mo, halata.
Tama po ba? O kaya, nakangiti ka. Hindi ako galit. Eh, doon lang sa ngiti mo, halatang halata, maasim. Buhay po ba ang Diyos? O kaya sabi mo, nakangiti kang maganda, hindi ka galit. Nauto mo yung kapwa mo, ang Ama hindi. Kasi nakita niya yung kahit kakarampot pang, kakatiting na lang, na may galit ka pa ron. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alisin na. Tama na. Tapos na. Sikreto po para matapos na yan. Alam niyo po, ganito lang yan. Ilang beses na bang sabihin sa inyo, kung saan ka, alam mong naiinis ka, yun ang gagamitin ng kalaban para lalo kang inisin. Ngayon, kung totoo ka nang nakapagtagumpay at ang Ama na ang napili mo at naghari sa'yo, yung ginagamit niya nung kalaban niya na hindi na makapagpainis sa'yo, aalisan niya na. Kaya kayong dalawa, magkakaisa na. Buhay po ba ang Diyos? Nako, ayaw nyo lamang gawin eh. Gawin nyo po para mapatotohanan nyo. Halimbawa siya, nagtampo. Eh may nag-text, hindi nasagot. Ba, hindi na nag-text ulit. Tinext. Hoy, anak. Kasi po alam nyo naman si Apo Kunching, maraming anak. Hoy, anak, huwag kang matampuhin. Iisipin mo ang dahilan kung ba't di ka nasasagot. Hindi naman ordinaryong tao lamang na pinakikipag-textmate mo yung ka-textmate mong ito. Para kapag di ka sinagot, magtampo ka. Hindi lang iyan ang ginagawa, anak. Kaya huwag kang ganyan. Hindi ka makapagpapabago ng ganyang ugali mo. Sabi, di pa rin sumasagot. Sulong bahala ka. Kung ayaw mo, itiwag. Kinabukasan, sorry po. Kasi po, aba, yung ibang nagte-text, minamandohan ka, no? Under command ka. Aba, Panginoon ko at Diyos ko, ako nga, hindi ako nag-under command kay Kristo eh. Siya ang dapat mag-under command sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Aba, para ka sundalo na gusto magat. Hey! Straight body! Sabi nga, straight body! Straight body! Sabi sa'yo, ba hindi naman ganun ang Diyos? Kaya wag mo rin persahin sa hindi kaya na si Apo Kunching lumuluha ng mata, gusto mo sagutin ka pa rin. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila po niya. Alam niyo po, sa cellphone ngayon maraming textmate eh. Ako po hindi marunong makipag-textmate kasi wala akong pakialam dyan sa textmate. Kaya kapag yung nare-receive ko'y graphic lang, hindi ko sinasagot. Kasi hindi galing sa puso yun eh. Gusto ko yung kahit kakatiting na text lang, yung galing sa puso. Kaya pagka yung graphic, maliban kung yung graphic niya ay may buhay, yung may laman ba, yung totoo, ay, tinatanggap ko po yun. Ninanamnam ko at binabahaginan din siya ng espiritu ng magandang tugon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kayo yan o, tumabi sa yung bata. Tingnan mo nga yan, namamaga ang mata pero hindi nagngingit-ngit. No? Alam niyo po, pag nagpunta kayo dito, kung ano problema niyo sa bahay niyo, dinala niyo dito, sigurado, pag habang yung nakaupo kayo at ang iniisip niyo problema niyo sa inyo, hindi po kayo mapapatag. Hindi rin kayo makakatanggap. Kasi hindi pa ninyo tinatapon sa labas yung inyong problema Nandyan na nga kayo sa lulukob sa inyo Ayaw nyo pangalisin yung problema na yan. Itakwil nyo muna. At huwag mo nang tanggapin paglabas mo. Baka salubungin ka na naman niya. Tinanggap mo na naman, oo, eto ka na uli sa akin. Ay, wala na. Natalo na si Kristo muli. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, narinig niyo po ang mensahe? Si Elizabeth, matanda na. Baog pa.
Subalit may baog ba sa ama? May matanda ba sa kanya? Samantalang siyang bumubuhay ng similya? Kaya, nabuo ang bata sa sinapupunan niya. At, ito namang si Maria, sariwang-sariwa pa. Wala pang nakagagalaw, ba't nagbuntis? Kaya maliwanag na tinura ng ama, mayroon ba kung hindi mapangyayari? Kaya kung ito ang pagtitiwalaan ninyo sa inyong sarili, mayroon nga bang hindi mapangyayari ang Diyos na tinatawagan mo kung magpapakatotoo ka sa Kanya? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mayroon bang hindi siya gagawin sa'yo? Samantalang alam niyang dun ka sasaya, dun ka liligaya, at dun ka makakakilala. Kaya, laban. Tama po ba? Kaya, kapag tinanggap mo siya, ay talagang dudurugin niya. Sabi nga niya, kung ang bundok, kaya kong tibagin. Kung ang dagat, kaya kong hawiin. Kung ang lupa, kaya kong pagbitakin. Kung ang bungo, kaya kong sibakin. Ano pa kaya ang nagsitubo sa inyong katawan na di ko kayang iparam? Kung ito ay marapat pang magdulot sa inyo ng buhay para kayo'y magsigaling. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, tandaan po ninyo, hindi pinag-aralan niya ni Apo Kunching. Wala siyang librong binasa para basahin sa inyo ito at inyong mapakinggan at memoryahin pa ng utak niya. Kahirap kayang magmemorya. Kahit gaano ka katalino, hindi sa isang basa alam mo na lahat yan. Ba't mo pahirapan ang mata mo? Hirapan mo yung utak mo. Wala ka namang bayad. Buhay ba ang Ama? Ibig sabihin, kaya nagagawa yan ang di nagpapabayad, siyang nagbibigay ng pahayag. Ang di nakikita, siyang nag-uulat. Subalit di makapagsasalita at di makapangungusap kung tuod na titindig sa inyo. Nakangangapang hindi nyo nakikita. Kaya gagamit ng tulad nyo para magbigkas sa harapan nyo. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, buhe.
pag-aralan po ninyo. Dahil sa mga alay na ito, umaasa kayong gamot. Pinagtitiwalaan yung magiging gamot. Kaya kahit na simpleng handog, simpleng alay, simpleng bagay, tuwang-tuwa kayo't gusto nyong may makuha, di po ba? Naku naman, mga mahal, magising naman kayo. Kung yan simple na yan, sa kaparaanan na yan, nakakagamit ng kapangyarihan ng Ama, ano pa kaya kung kanyang Espiritu mismo ang tatanggapin nyo? Hindi kaya masigit sa inaasahan nyo ang kakamtin nyo? Hindi kaya sa masigit na alam ninyo ang mapapadama at mapapakitang totoong buhay siya sa inyo? Kaya po mga mahal, gising, gising. Huwag yung pagkaing ulam na gising-gising, kundi gising sa katotohanan, mulat mo ang mata mo, huwag sa mga pagkakasala, kundi ang pagmasdan mo'y makapagpapaliwanag ng isip mo at makapagpapabuti ng damdamin mo upang sumibol ang pag-ibig ng Diyos Ama sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. May bukas pa. Mga alagad, may misyon tayo bukas, kaya alas 9 po ang simula natin. Bukas, alas 9 po ng umaga. Sapagkat pagkatapos ng misyon, ng gawain, may misyon po kaming tutunguhan. Kaya, mga alagad, kung maari ngayon na tayo maghandog ng, kaya na ninyo. Maghandog na tayo ngayon ng panalangin sa nanay ni Mami Beth, yung alagad. Kaya, may bukas. Ano po? Mga kaps, yung gusto pong sumama. Sapagkat bukas, diretso gawain. Di alam kung anong oras makakauwi. Sabado, diretso gawain. Linggo, libing na. Wala na pong mapag-aalayang araw. Kaya, ngayon po, ang araw na marapat. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po ang pakikitungo sa kapwa, ang pakikisama. Hindi po ba, kung mahal mo ang kapwa mo, paglalaanan mo at pag-uukulan mo siya ng oras. At anuman ang iyong ginagawa na maari mong isang tabi muna, iwanan mo yan para sa pagmamahal mo sa kapwa mo. Kaya lang mayroon tao, maraming dahilan. Di naman totoo ang katwiran. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal! Kaya, ako pag may nagsabi po sa akin, pasensya na po kayo, kasi po wala po akong oras na magtungo sa kasi po gustong gusto ko, kaya lang wala. Ano sasagot ko? Sasabihin ko ba? Sinungaling. Buhay pa ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya, anong sasabihin mo? Sabi mo, okay lang. Kaya sasabihin mo, ako naman di naghihintay na puntahan mo Kaya lang kung gusto mo talaga, siguro dadalawin mo'y dambana na hindi ako pupuntahan mo Buhay ba ang Diyos? Ang mahal! Naku po, alam niyo po, lagi niyo pong tatandaan, pag ang tao'y ayaw, maraming dahilan. Kapag ang tao'y gusto, walang katwiran. Kaya kung ayaw mo, di huwag mo. Kung gusto mo, di sige mo. Buhay pa ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. May bukas pa. Tama ba, kapatid? Kumusta? Yan, lagi kang umasa. Malaki pa yan sa marami pang hiblang gumagalaw. Ano? Kung yung isang buhok na lang ang gumagalaw, maasa pa
Ano? Eh yan, marami pa namang hibla. Hibla. Buo pa yung hibla. Oh. Ikaw, wala ka rin pag-asa. Pag-asa mo ay ligaya. Kaya lang ang tao matigas ang loob, hindi umaasa eh. Nako. Ano? Igatid natin. Buhay po ba ang Diyos? Mahal, napakabuti po ng Panginoon. Kaya ano po ang pinakadapat gagawin? Manalig, manampalataya, umasa, magtiwala sa Ama. Kanino ka magtitiwala? Kanino pa? Oh, kanino? Kay Kristo. No? O, pagka naba-blackout, manalangin ka. Ano? Naunawaan mo ba yon? Patnubayan ka ng Ama. Ave Maria Purísima. O, kumusta ka na? Naanto ka? Matudtud ka kita. Gusto nyo na pong umuwi? Kung ayaw nyo po, kami uuwi. Buhay po ba ang Diyos? Kaya pagpalain kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, taglay ang liwanag na mula sa Kristo't Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang pagpapalay kamtin nyo, ang kalusugay maghari sa inyo.